Genius Daddy in the City Kabanata 15. Nakuha. Ang tunog ng 10,000 yuan na tumama sa mukha ni Liu Chuang ay napakalakas, at ito ay lumipad kung saan-saan na may daan-daang mga barya. Ilang sandali, natahimik ang bulwagan. Napabuntong hininga ang lahat at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay, parang biglang lumamig ang temperatura sa silid. Sino si Liu Chuang? Iyon ay isang dragon sa timog ng langit, isang tunay na dragon na tumatawid sa ilog, ngunit ito ay isang tao. Si Ye Chen ay hindi lamang ng ahas na manalo ng kanyang pera, ngunit gumamit ng pera upang hiyain siya. Boy, do you dare to entertain me? Lubhang madilim ang mukha ni Liu Chuang, at tinitigan niya si Ye Chen, na parang gusto niyang pumatay. Sabay-sabay. Ang limang malalaking lalaki na may suot na salaming pang-araw na nakatayo sa likuran niya ay sabay-sabay na humakbang, na may masamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, umupo mula kay Guzi, nagsindi ng sigarilyo, at sinabing hindi itinaas ang kanyang ulo, ang mga nagpapahiya sa iba ay mapapahiya magpakailanman. Ang pinangalan ng Liu, sinusubukan mo bang manggulo? Hinampas ni Gusanye ang mesa at agad na tumabi kay Ye Chen. Bumagsak ang boses. Marami ring tao ang nakatayo sa likuran niya, at ang dalawang gang ay nag-agawan sa isa't isa, at ang kapaligiran ay napaka-solemn na. Mataimtim na sinabi ni Hong Jindao, saang lugar ninyo ako dinadalaw dito? Ang palengke ng gulay. Kung gusto ninyong makipag-away, lumabas kayo, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko at hindi nakilala ang sinuman. Mabuti napakabuti. Si Liu Chuang ay tumingin kay Ye Chen nang nagtatampo saglit, at pagkatapos ay tumawa siya ng galit, ikaw ang unang taong naglakas loob na tretuhin ako ng ganito, napakahusay, maglakas loob ka bang gawin ito muli? Pupusta ako sa iyo. Daliri. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagkakagulo, at ang lamig ay lumitaw sa kanilang mga puso. Mukhang nasaktan ni Ye Chen ang pangatlong Master Gu. Seryoso ang mukha ni Hong Jindao, pagkatapos ay sinulyapan niya si Ye Chen ng walang bakas, at palihim na umiling. Ang mga bagay ay nagiging mas malaki. Liu, nababaliw ka na ba? Pusta sa mga daliri mo. Bakit hindi ka tumaya sa ulo mo? Sa sobrang galit ni Gu Sanye ay nagmura siya, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen at sinabing, Master Ye, ang may apelyidong Liu ay isang baliw, huwag na natin siyang pansinin, tayo na, dadalhin kita doon. Uminom ka ng bulaklak na alak, at sa katawanan ang dalawang dilaga. Oo, Master Ye, tumataya sa mga bato at bato, karaniwang natatalo ka ng 9 sa bawat 10 taya. Hindi na kailangang putulin ang iyong mga daliri para lamang sa isang sandali ng galit. Mabilis na tumanggo si Gu Yingying. Gayunpaman, itinaas ni Ye Chen ang kanyang ulo at mahinang sumagot, okay, hindi rin ang daliri ko ang naputol. Lahat ay tumingin kay Ye Chen nang hindi makapaniwala matapos itong marinig. Pumayag ka ba talaga? Baliw. Ano ang ibig mong sabihin na hindi sa iyo ang pumutol? Sigurado ka kaya kumpiyansa na maaari mong manalo? Nang makitang gustong manghimok muli ni Gu Sanye, ngumisi muna si Liu Chuang, mabuti kung maglakas loob ka, ibigay natin ang kapalaran ng ating mga daliri sa mga batong ito, gaya ng nasaksihan ni Mr. Hong. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Hong Jindao. At this point, he had no choice but to nod his head, since you guys have to play so big, then I'll be a witness. Ang mga pangit na salita ay nasa harap. Kung may matatalo, aminin mo na lang ang malas. Sa pagtatapos ng talumpati, sinulyapan niya sina Liu Chuang at Ye Chen bawat isa, may opinyon ba kayong dalawa? Anong opinyon ang maaari kong makuha? Ako, si Liu Chuang, ay lumabas upang tumambay noong ako ay 16 na taong gulang. Hindi banggitin ang pagbali ng daliri, kahit na bumagsak ang aking ulo, hindi ako nakasimangot. Pagkasabi noon, binigyan ni Liu Chuang ng malamig na tingin si Ye Chen, natatakot ako na subukan ng batang ito na mag-default sa account ng ikatlong Gu. Utut. Gu Sanye burst into a foul language on the spot, huwag kang mag-alala, kapag natalo si Master Ye, hinding-hindi ko siya tutulungang mabayaran ang mga utang niya. Kung malaking bagay ito, ako mismo ang magpapadala sa kanya sa ospital at tutulungan siyang kunin ang kanyang mga daliri. Uncle Third. Hindi napigilan ni Gu Yingying sa gilid ang magsabi, na may kinakabahang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumanggo si Hong Jindao, dahil iyon ang kaso, magsimula tayo, sino sa inyo ang unang pipiliin? Gusto lang sabihin ni Liu Chuang na mauna siya, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nagbago ang isip niya at sinabing, hayaan mo muna ang batang ito. At the end of the day, para sabihing hindi siya kinakabahan ay isang kasinungalingan. Ano ang pakiramdam nitong Master Ye? Hindi maiwasan ni Hong Jindao na tumingin kay Ye Chen.
Wala akong pakialam. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, at dumiretso sa tumpok ng magaspang na bato para pumili ng bato na kasing laki ng pakwan. Malamig na sumangot si Liu Chuang at pumili ng bato na kasing laki ng itlog ng gansa. Ang lahat ay natahimik saglit, at naisip ni Liu Chuang na ang ice-seeded na pulang jade ay inilabas mula sa nakaraang maliit na bato, at ang natitirang maliliit na bato ay ilalabas muli. Sumunod, ayon sa mungkahi ni Hong Jindao, inilagay ng dalawa ang mga magaspang na bato na kanilang napili sa harap ng dalawang calcifer at sabay na naagnas ang mga ito. Sa pag-ikot ng chi-chi ng calcite machine. Tinitigan ng mga taong naruroon ang dalawang magaspang na bato, hindi nangangahas na kumurap, maging sina Liu Chuang, Hong Jindao at Gu Sanyei ay walang kataliwasan. Sa halip, tumayo si Ye Chen na nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Maya-maya, may narinig na lang akong sumigaw, "It's green, it's green." Habang ganap na hinubad ng calcite master ang orihinal na bato, nakita niya ang isang kumikinang na berdeng jadeite, halos kasing kapal ng braso ng isang nasa hustong gulang, na ganap na nalantad sa paningin ng lahat. Suray-suray ang katawan ni Liu Chuang, saglit lang naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Ito ay talagang berde, ngunit ito ay inukit mula sa orihinal na bato na pinili ni Ye Chen, at ang kanyang sariling bato ay gumuho. Gaano man kalalim ang lungsod, hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha sa mga sandaling iyon. Diyos ko, ito pala ang Emperor Green, ang Emperor Glass species, hindi ko pa nakita ang Emperor Green sa buhay ko. Ito ay talagang ang Imperial Glass species, tingnan mo ang kulay na iyon, puno ng Imperial Green. Ito ay isang sulit na paglalakbay, ito ay isang sulit na paglalakbay. Sa pagkakataong ito, kahit si Hong Jindao ay hindi napigilan ang kanyang kalmado. Hindi niya maiwasang makaramdam ng tuyong bibig, Emperor Green talaga. Nanginginig ang mga kamay ng Master Calcinator. Siya ay may hindi mabilang na calcite sa kanyang buhay, at ito ang unang pagkakataon na binuksan niya ang Emperor Green. Kapag naiisip niya ito, hindi maiwasang mamula ang mukha niya. Itinulak ni Gu Sanyei si Master Jieshi, pagkatapos ay kinuha ang Imperial Green sa kanyang kamay, tiningnan ito ng mabuti, at paulit-ulit na bumulalas. Nagmamadaling tinakpan ni Gu Yingying ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga kamay, at tumingin kay Ye Chen bigla, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi kapani-paniwala. Ngumiti si Ye Chen at walang sinabi. Imposible. Biglang napabulala si Liu Chuang, paano magiging Imperial Green? Siguradong nagkamali ka, nagkamali. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala, dahil kapag totoo na, ibig sabihin ay wala na ang isang daliri niya. Fuck your motherfucker, I guarantee it with a human head, this is definitely the real Imperial Green. Galit na galit si Third Master Gu. Habang gulat na gulat ang lahat, medyo hindi rin kapanipaniwala ang pakiramdam nila, at napatingin silang lahat kay Hong Jindao, na nasa gilid, na parabang hinihintay nilang magdesisyon siya. Pagkatapos magtaas ng kamay ni Hong Jindao para senyales na tumahimik ang lahat, nag-isip siya sandali at agad na kinawian ng isang staff at may sinabi sa tenga ng staff. Tumanggo naman ang kabilang partido at agad na lumabas ng bulwagan, at hindi rin nagtagal ay may kasamang matanda na may uban. Agad siyang sinalubong ni Hong Jindao at nakangiting sinabi, "Kuya Chen, may isang malaking kayamanan na gusto kong kilalanin mo ngayon, kaya't ikinalulungkot kong abalahin ka." Sa pagtatapos ng talumpati, tumahimik siya, itinuro ang matanda at ipinakilala, "Lahat, hayaan mong ipakilala kita kay Mr. Hong. Ito ang matandang si Chen, na nakatira sa Macau at Hong Kong ng higit sa 10 taon, at kinilala sa kanyang mga kamay bilang hindi bababa sa 5 kaso ng Emperor Green, upang mapatunayan kung ang Emperor Yer ay matanda lamang." Bumagsak ang boses. Kaagad, may dalawang hakbang pasulong na may excitement sa mga mukha, "Old Chen, hindi ko akalain na ikaw pala talaga. Nakilala kita sa Macau at Hong Kong noon. After so many years, you are still full of energy. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, hindi pa masyadong ipokrito ang matanda, nasaan na ang Emperor Green na sinabi mo?" Galit na ikanaway ni Chen Lao ang kanyang kamay, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Agad na iniabot sa kanya ni Gu Sanyei ang Emperor Green. Nagsuot muna ng isang pares ng reading glass si Chen Lao, at pagkatapos ay kumuha ng magnifying glass at maingat na sinuri ang jadeite sa paligid nito. Si Liu Chuang ay labis na kinabahan, at mayroong 10,000 boses sa kanyang puso, umaasang hindi ito si Emperor Green. As if naman hindi siya mananalo kung hindi Emperor Green. Napatingin din ang lahat kay Chen Lao. Biglang umiyak si Chen Lao, hawak ang jadeite at umiiyak sa tuwa, "Totoo, totoo, ang emperador sa jadeite, ang Emperor Glass species, hindi ko akalain na makikita ka muli ng matanda sa buhay ko."
Naramdaman na lang ni Liu Chuang na pumutok ang kanyang anit, at nang hindi pinansin ng lahat, pumisil siya palabas ng karamihan at tumakbo palabas. Tatakbo na siya. Nagmamadaling sumigaw si Third Master Gu. Si Ye Chen, na matagal nang nagbabantay sa kanya, ay malamig na ngumiti at hinabol siya. Tigilan mo nga ang batang yan para sa akin, kung may huminto, bibigyan ko siya ng 10 milyon. Gulat na sabi ni Liu Chuang. Nang marinig ito, sumugod ang 5 bodyguard niya kay Ye Chen. Roll! Sumigaw si Ye Chen, at sa isang malakas na ingay, ang mga katawan ng 5 tao ay lumipad paatros, at lumingon si Liu Chuang sa likod at natakot nang makita niya ang eksenang ito. Bago pa siya masyadong makapag-isip, naramdaman na lang niya ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at pagkatapos, hinawakan ni Ye Chen ang kanyang leeg at itinaas siya sa hangin. Hindi, kaya kitang bigyan ng maraming pera hanggat gusto mo. Umungol si Liu Chuang ng buong lakas, tuluyang nawala ang dati niyang imahe. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa mga daliri ng kanyang kanang kamay. Isang bahid ng dugo ang tumalsik sa hangin. Pagkatapos ay narinig sa kanyang mga tainga ang walang malasakit na boses ni Ye Chen. Putulin mo ang daliri mo, at bumalik ka kung hindi ka pumayag. Mabilis ang serye ng mga galaw na ito. Pagkatapos mag-react ng lahat, nakita nila ang bodyguard ni Liu Chuang na nakahandusay sa lupa at paulit-ulit na umiiyak. Si Liu Chuang mismo ay hinawakan ni Ye Chen sa ere gamit ang isang kamay, sumisigaw na parang manok. At may dagwang daliri sa lupa. Sa sandaling ito, patay na tahimik ang mga manunood, at maraming tao ang humihingal, kinusot ang kanilang mga mata at mukhang natakot. Ano ang nakita nila? Si Guo Jianglong, si Liu Huya, na nang ahas na hamanin si Gu Sanye, ay napahawak sa leeg ni Ye Chen gamit ang isang kamay sa sandaling ito, at wala siyang kapangyarihang lumaban. Nakakaloka, nakakaloka. Ang pinaka-nakakagulat ay si Gu Sanye. Tinitigan niya ang lahat ng ito nang walang laman, pagkatapos ay tumingin kay Zhang Hu sa tabi niya, kaya mo ba? Hindi mas malinaw sa kanya ang mga nasasakupan ni Liu Chuang. Lahat sila ay mga retiradong espesyal na puwersa, at nagsasanay din sila ng sinaunang martial arts. Ang kanilang lakas ay nasa Ming Dynasty, ngunit hindi sila ang mga kaaway ni Ye Chen. Hindi pwede. Pinigilan ni Zhang Haqiang ang pagkabigla at mapait na ngiti sa kanyang puso. Kahit na siya ay isang Shaolin lay disciple, sapat na para sa kanya na harapin ang dalawa, lalo na ang 5. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa lahat ng mga taong naroroon, siya lang ang nakakita ng pagbaril ni Ye Chen, ngunit mula sa pagbaril ni Ye Chen hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ng malinaw ang mga galaw ng kalaban. Natahimik si Gu Sanye. Ang mga mag-aaral ni Hong Jindao ay lumiit ng malalim, at ang kanyang mga kamay sa likod ay nagsimulang manginig. Nakilala ng pamilyang Gu ang gayong tao. Sa lahat ng tao, tanging si Gu Yingying lang ang mas kalmado. Kung titignan mong mabuti, makikita mo ang isang sarkastikong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Liu Chuang, Liu Chuang. Tinatawag kang Jianglong. Pero hindi ko alam na si Mr. Ye ang totoong dragon, ang dragon ng totoong tadhana. Sa kanyang mga mata, ikaw ay higit sa isang lokal na ahas. Ilang sandali, natahimik ang boxing stadium, walang nang ahas na magsalita, lahat sila ay nagulat kay Ye Chen, ngunit nakatitig lang sa kanya ng blanko. Bahagyang damilat si Ye Chen para tingnan si Liu Chuang, na binuhat niya sa hangin, at walang ekspresyon na sinabi, kumbinsido ka ba? Ye. Master Ye, ako. Kinuha ko na, kinuha ko na. Namula ang mukha ni Liu Chuang, at hindi man lang siya makapagsalita. Dahil sa sandaling ito, talagang napagtanto niya na si Ye Chen ay hindi isang ordinaryong tao, hindi nakapagtataka na siya ay ituring bilang isang master ng pamilyang Gu, kung magsabi siya ng kalahating salita, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Inihagis siya ni Ye Chen sa lupa na parang patay na aso, at umalangaw ang isang walang malasakit na boses sa buong bulwagan. Mula ngayon, ayaw na kitang makitang muli. Bumalik ka sa iyong katimugang hunan. Kung maglakas loob kang humakbang sa katimugang Chen, tiyak na dadalhin ko ang aking espada sa katimugang hunan at bahiran ng dugo ang langit. Ang kanyang boses ay hindi masyadong maliit, ngunit ito ay maaaring marinig sa lupa, muli shock ang lahat sa isang dagandong sa kanilang mga ulo. Oo, isinusumpa ko, hanggat si Master Ye ay nasa tiyanan sa loob ng isang araw, ako, si Liu Lao, ay hinding-hindi tatango sa tiyanan ng kalahating hakbang. Namutla ang mukha ni Liu Chuang habang nilalabanan niya ang matinding sakit at tumango. Kung titingnan mong mabuti, makakakita ka ng puddle ng tubig sa lupa. Walang pakialam na sinabi ni Ye Chen, iwanan ang nawawalang pera, lumabas ka.
Tila amnestya si Liu Chuang, naghulog ng bank card, at mabilis na umalis sa tulong ng 5 bodyguard, sa takot na bumalik si Ye Chen at hindi man lang ito kunin gamit ang kanyang mga daliri. Kasabay nito, ang mga tao sa eksena ay tumingin kay Ye Chen ng may matinding pagkamangha. Binuksan ni Master Ye ang Iced Jadeite sa isang round, at nanalo ng 50 milyong yuan laban kay Liu Huya. Sa ilalim ng panunukso ni Liu Huya, pumayag siyang sumugal gamit ang kanyang mga daliri nang hindi nagbabago ang kanyang kulay, at muling binuksan ang Emperor Glass Seed. Sinubukan ni Liu Chuang na tumakas, ngunit natakot siya kay Master Ye. Isang pangungusap, putulin ang iyong daliri, at bumalik kung hindi mo ito tatanggapin. Isang pangungusap na, maaari mong tanggapin ito. Bumalik ka sa Shonan. Sa sobrang takot ni Liu Huya ay hindi na siya nagsalita, at nangako pa sa publiko na hindi na siya muling haantong sa tiyanan. Ano ang dominante? Ito ay nangingibabaw. Si Master Ye mismo ay nangingibabaw. Ano ang isang hari? Si Master Ye ang hari sa kanilang mga mata. Ang nakakatuwa, kinukutya pa nila si Master Ye dati. Sa pag-iisip nito, ang mga nanunuya kay Ye Chen noon ay ibinaba ang kanilang mga ulo at kinabahan, sa takot na si Ye Chen ay maghayganti sa kanila. Sa oras na ito, naiinip na bamulong si Chen Lao, "Hoy, gusto mo pa ba itong Emperor Glass na buto? Kung ayaw mo, maaari ko itong kunin sa matanda." "Oo, bakit hindi?" Tumawa ng pipi si Ye Chen. Kasunod ng kanyang ngiti, nagtawanan din ang mga manunood, at nabawasan din ng husto ang dating seryosong atmosphere. Pagkatapos mag-react ni Hong Jindao, magalang siyang naglakad sa harap ni Ye Chen at nakangiting sinabi, "Master Ye, maaari mo bang ibenta sa akin itong piraso ng Imperial Green? Magbabayad ako ng 70 milyon. Ginagamit siya bilang isang kayamanan ng tindahan ng bayan, at maaari itong ituring bilang isang signboard." "Boss Hong, kailangan mong maging conscientious kapag ikaw ay isang tao. Nakakahiya kang magbayad lamang ng 70 milyon para sa isang malaking piraso ng Imperial Green." Si Gu Sanye sa gilid ay biglang nalungkot. Nagnganga ang mga ngipin ni Hong Jindao, bukod pa sa dating Hong Fei, 80 milyon, wala na. Tumango si Ye Chen, at hindi napigilan ni Hong Jin na ilipat kaagad ng pananalapi ang pera sa kanyang account. Pagkatapos niyang maging abala sa lahat ng ito, tiningnan ni Gu Yingying ang oras at nalaman niyang halos alas 5 na, at agad na nagsabi, "Master Ye, magsisimula na ang auction, bakit hindi tayo pumunta?" Tumango si Ye Chen. Pagkalabas ng gusali, huminto si Gu Sanye, tumingin kay Ye Chen ng may tame-time na mukha, at sinabing, "Master Ye, salamat sa pagbawi sa aking mukha." Nang magsasalita na sana si Ye Chen, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kanya, at ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mukha ng Chinese at kalmadong hitsura. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang Daoist na pari na nakasuot ng dilaw na damit ng tao at isang immortal na estilo. Siya ay mga 50 taong gulang, walang ngiti, at ang kanyang aura ay napaka-pambihira. Habang naglalakad ang lalaki, ibinaling niya ang kanyang ulo upang magsalita ng ilang salita sa matandang Daoist paminsan-minsan, at ang kanyang mga salita at gawa ay tila napakagalang. Dumating din talaga sila. Nagbago ang magandang mukha ni Gu Yingying, at tila sineseryoso niya ito. Bahagyang tumingin si Ye Chen sa ilang tao, at ang kanyang mga mata ay nanatili sa matandang Daoist sa loob ng ilang segundo. Tila alam ni Gu Yingying ang kanyang mga pagdududa, sinabi ni Gu Yingying na may napakataim-time na ekspresyon, "Master Ye, ang lumakad sa harapan ay si Wei Dong, na taga Yancheng. Si Yancheng ay mas maunlad kaysa Lincheng at may pinakamalaking lugar, habang si Wei Dong siya ang numero 1 boss sa Yancheng, sa usaping katanyagan at katayuan, mas mataas siya kaysa sa aking pangatlong tiyuhin." Napahiya ang pangatlong Master Gu nang marinig niya ang mga salita, ngunit iginalaw niya ang kanyang mga labing ngunit wala siyang sinabi. Tama si Gu Yingying. Sina Lincheng Gu Sanye, Yancheng Wei Dong, Xiangnan Liu Chuang, at Yao Wang San Jiaonian ay pawang mga sikat na tao sa buong mundo, ngunit ang pinakamakapangyarihan ay si Wei Dong. Taga Yanjing daw ang nakatayo sa likod niya. Isang tiyak na pamilya. Habang nagsasalita siya, tila napansin ni Wei Dong si Ye Chen at ang kanyang grupo, at lumapit siya kaagad at sinabi habang naglalakad, "Second Gu, bakit ka nandito ngayon? Paano ang matanda?" Sa panahong ito, nanatili ang kanyang mga mata sa ikatlong master na si Gu. Para naman kay Ye Chen, Xiao Zhang at iba pa, hindi na siya muling tumingin. "Hindi ako makakapunta." Malamig nang umuso si Gu Sanye, hindi siya tinitigan ng mabuti. Sa buong pamilya ng Gu, tanging si Old Man Gu lang ang makakatalo kay Wei Dong, ngunit ang matanda ay malapit na sa kanyang takip silim, at matagal na siyang nawalan ng lakas ng loob na lumaban.
Hindi nagalit si Wei Dong, ngunit tumingin sa Daos na pari sa tabi niya at nakangiting sinabi, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang Daos na pari na si Qingyang. Ano? Dawis Qingyang. Walang kamalay-malay na bulalas ni Gu Sanye, at gulat na tumingin sa matandang Dawis sa tabi ni Wei Dong. Walang pakialam na tumango si Dawis Qingyang. Ipinakilala ni Gu Yingying sa mahinang boses sa tainga ni Ye Chen, Master Ye, ang Dawis Qingyang ay isang tunay na master ng Taoism, mula sa Shenshao School, at maaaring gumuhit ng mga anteng-anteng. Sinasabi na ang mga anteng-anteng na iginuhit niya ay hindi lamang makapagpapalayas ng masasamang espiritu, kundi sa pamamagitan din ng mga multo at mga Diyos. Narinig. Hindi napigilan ni Ye Chen na sumulyap muli sa Dawis Qingyang, sa pag-aakalang maaari rin siyang gumuhit ng mga anteng-anteng, posible bang isa rin siyang cultivator. Alam ang kanyang titig, sumimangot si Dawis Qingyang, at agad na nagpakita ng pag-aalala ang kanyang mukha. Napansin ni Wei Dong ang kanyang mga detalye, at tumingin si Wei Dong kay Ye Chen, naging mas malamig ang kanyang ngiti, sino ito? Ito si Master Ye. Napangiti si Third Master Gu na may pagmamalaki, na para bang mayroon siyang maaasahan. Natigilan si Wei Dong, siya lang. Master Ye. Wala bang tao sa pamilyang Gu? Upang tawaging Master ang isang binata. Sa pagtingin sa buong tiyanan, tanging ang Qingyang Dawis na katabi niya ang karapat-dapat na tawaging Master. Pakinggan ang salitang, Guru. Ang Dawis Qingyang ay tumingin kay Ye Chen ng walang ekspresyon, at malamig na ngumiti. Gu Sanye, ang iyong pamilya Gu ay isang sikat na pamilya sa Lincheng, may mga bagay na dapat imbestigahan ng malinaw, ngunit huwag kang linlangan ng ilang taong may lihim na motibo. Hindi ko pa alam ito. Bagamat hindi binanggit ng Dawis Qingyang ang kanyang pangalan, naiintindihan ng lahat ng naruroon. Malinaw na tina-target si Ye Chen. Nagbago ang kutis ni Gu Sanye, at nang magsasalita na sana siya, ang Dawis na si Qingyang ay ngumiti ng mapangasar, at umalis na nakatalikod ang kanyang mga kamay, na may labis na mapagmataas na ugali. Nagmamadaling sumunod si Wei Dongwen, ngunit may bakas ng paghamak sa mga mata ni Ye Chen. Sa pag-iisip tungkol dito, itinuring din niya siya bilang isang charlatan. Sa pag-iisip nito, lihim na umiling si Wei Dong. Si Gulao ay sikat na sikat sa kanyang unang buhay, paano niya maipanganak ang isang walang kwentang anak na lalaki bilang si Gulao San? Si Ye Chen ay tumingin gaya ng dati mula sa simula hanggang sa katapusan, tahimik na pinapanood ang Qingyang Road na papalayo, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Natakot si Gu Yingying na hindi siya maligaya, kaya hindi niya namamali na sinabi, Master Ye, palaging ganito ang ginagawa ng Dawis Qingyang, at sana ay huwag mong isapuso ito. Sinabi mo lang na ang Qingyang Daoist Master na ito ay maaaring gumuhit ng anteng-anteng. Nag-iisip na tanong ni Ye Chen pagkatapos mag-iwas ng tingin. Wala siyang naramdamang espiritual na pagbabago mula sa Dawis Qingyang, kaya hindi siya dapat maging cultivator, kaya paano magiging epektibo ang iginuhit na anteng-anteng. Kinuha ni Gu Sanye ang mga salita at sinabing, ang Daos na pari ng Qingyang ay talagang marunong gumuhit ng mga anteng-anteng, at nagtatamasa ng mataas na reputasyon sa buong mataas na uri ng lipunan ng Tianan. Pinagaling ang mga mata ng isang bulag. Talaga. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makita ito. Ngumiti si Ye Chen at hindi na nagsalita pa, at pinangunahan ni Gu Yingying, pumasok siya sa auction house ng underground black market. Ayon kay Gu Sanye, mayroong 6 na underground floor sa buong Antai-gang lungsod, ang 3 itaas na palapag ay mga parking garage, at ang mas mababang 3 palapag ay tinatawag ng lahat na black market. Sumakay ang grupo sa elevator papuntang 4th floor. Ang tinatawag na black market ay talagang isang bulwagan na katulad ng isang sinihan. Ito ay hugis itlog, napapaligiran ng mga upuan na siksikan, at sa gitna ay may auction stand. Ang buong bulwagan ay nahahati sa itaas at ibabang palapag. Dinala ni Gu Yingying si Ye Chen diretso sa ikatlong palapag. May mga pribadong silid na may pare-parehong mga detalye sa ikatlong palapag, at kitang-kita ang lugar ng auction mula sa napakataas na taas. Kumpleto ang mga pasilidad sa pribadong silid at mayroon ang lahat ng iyong inaasahan. Pagkaupo niya, hiniling ni Gu Sanye ang isang tao na magdala ng maraming pagkain, nagdala pa nga ng 2 bote ng red wine, at nagbuhos ng tig-3 baso. Bumangon si Gu Yingying, kumuha ng tasa, tumingin kay Ye Chen at sinabing, Master Ye, halika, nirerespeto kita, hindi sa anumang bagay, kundi dahil binigyan mo ng masamang hininga ang pangatlong tiyuhin ko ngayon. Kinuha ni Ye Chen ang baso ng alak at hinawakan ito sa kanya, at pagkatapos ay isang flash ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil ininom ni Gu Yingying ang kalahati ng baso ng red wine ng sabay-sabay.
Marahil ay dahil sa kawalan ng kakayahang uminom, ngunit pagkatapos uminom, ang kanyang magandang mukha ay namumula, ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig, at siya ay medyo nakakamangha sa ilalim ng madilim na dilaw na liwanag. Master Ye, magagawa mo lahat ng gusto mo. Para bang naramdaman ng kanyang titig, ang magandang mukha ni Gu Yingying ay naging mas malarosas. Sumimsam si Ye Chen, at naramdaman na parang may apoy na bumuhos sa kanyang lalamunan. Hindi naman masama ang lasa, di ba? Ito ang 82 anyos na si Lafite, na ginawa sa isang red winery sa Fagwo. Humigop din si Gu Sanye, pagkatapos ay iniba ang usapan at nagtanong, Master Ye, hindi ko naintindihan, noong tumataya ka sa mga bato, paano mo nalaman na makukuha mo ang jade? Bumagsak ang boses. Hindi maiwasan ni Gu Yingying na tumingin kay Ye Chen. Ang nakaraang eksena ay talagang sobrang nakakagulat, una ang pulang jadeite ay binuksan, at pagkatapos ay ang emperador na berde ay binuksan, si Ye Chen ay napakalma mula sa simula hanggang sa wakas, nang walang kahit katiting na kaisipan ng sugarol. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa huling taya sa pagitan nina Uncle San at Liu Chuang, mahuhulaan ni Ye Chen na maagang matatalo si Uncle San. Hindi kaya nagkaroon siya ng foresight. Nang makilala ni Ye Chen ang naguguluhan ng mga mata ng dalawa, mahinang sinabi ni Ye Chen, kung sasabihin ko, nakikita ko, naniniwala ka ba sa akin? Ang ngiti sa mukha ni Gu Sanye ay biglang namutla, Master Ye, marunong ka talagang magbiro. Sa mundong ito, kung saan walang pananaw, naisip niya na lang na ayaw ni Ye Chen na sabihin ito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Hindi rin naniwala si Gu Yingying, at nang may gusto pa siyang itanong, bigla siyang nakarinig ng kalabog na tunog mula sa ibaba. Nagsimula na ang auction. Agad na sabi ni Gu Sanye. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba, at nakita na ang mga upuan sa unang palapag ay puno na ng mga tao, at may isang matabang lalaki na nakatayo sa mesa sa pagitan ng lahat ng upuan. Humigit kumulang 200 cut ties ang bigat ng taong mataba. Nakasuot siya ng suit na hindi bagay sa kanyang figura, at nakasuklay sa likod. May harmless na ekspresyon ang mukha niya. Master Ye, ang pangalan ng taong ito ay Jin Defio, binansagan na Jin Daya, malamang isa siya sa mga namamahala sa auction, lahat ng kakilala niya ay tinatawag siyang Jin Ye. Tumango si Ye Chen at patuloy na tumingin sa ibaba. Sa paglitaw ni Jin Daya, ang buong auction site, na orihinal na maingay at tahimik, ay biglang tumahimik. Matapos gumawa ng maikling pambungad na pananalita si Jin Daya, dumiretso siya sa punto at sinabing, ang unang bagay sa auction ay 10 altar ng white jade wine mula sa Han Dynasty. Kaagad pagkatapos, ilang mga kawani na nakauniforme ang nagdala ng isang malaking kahon papunta sa entablado ng auction, na natatakpan ng pulang tela. Ito ay isang pagpupugay mula kay tubo sa emperador ng dinastiyang Han noong panahong iyon. Ito ang tinatawag na luminous wine cup of grape wine. Kung gusto mong inumin ang pipa, maaari mo itong tawagan kaagad. Dahil sa espesyal na teknolohiya ng silang, ang alak ay hindi nasira o nasira kahit na matapos ang 2,000 taon. Upang patunayan ang kanyang mga salita, hiniling ni Jin Dai ang isang tao na tanggalin ang pulang tela, at binuksan ang isang pitchel ng alak sa publiko, at nakita na ito ay puno ng solidified milky white jelly. Biglang napuno ang buong auction site ng bango ng alak, na nagpasigla sa mga tao. Sa amoy pa lamang ng alak, masasabi na ang kahalagahan nito. Hindi nagsulat si Jin Daya, at ngumisi, opisyal na inilunsad ang auction ng 10 altar na ito ng masarap na alak. Ang panimulang presyo ay 1,000,000, at ang bawat pagtaas ay hindi dapat bababa sa 100,000. Bumagsak ang boses. Kaagad, may nagtaas ng sign sa kanilang mga kamay. 1.1 milyon. 1.2 milyon. 1.3 milyon. Sa huli, ang 10 altar ng white jade wine ay naibenta sa presyong 2.4 milyon ng isang matandang lalaki na nakatangsuit. Nang makita ang nasa sabik na mukha ng kabilang partido, hindi napigilan ni Ye Chen na umiling ng palihim. Ang mga libangan ni Zin Daoist ay talagang isang napaka-magical na kapangyarihan, at handa siyang gumastos ng higit sa 2,000,000 yuan para sa isang 10 altar lamang ng sinaunang alak. Pagkatapos, nag-auction si Jin Dai ng maraming bagay, mula sa mga antik hanggang sa calligraphy at mga painting, na lahat ay ibinebenta sa mataas na presyo. Sa pagkabigo ni Ye Chen, wala siyang magagawa, kapag siya ay naiinip. Nakita ko ulit si Jin Dai na nagtanong sa isang tao na kumuha ng isang auction item. Isa itong kahon ng sandalwood, mga 50 sentimetro ang laki. Kasabay nito, may 2 tao na nakaupo sa isa pang pribadong silid, sila ang dating Weidong at Xingyang Daoist. Sa sandaling lumitaw ang kahon ng sandalwood. Ang Daoist Xingyang, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ay biglang tumayo mula sa sofa,
at tuwang-tuwang sinabi, ito na, Mr. Wei, kailangan mong kunan ng larawan ito para sa akin. At hindi sinasadya ni Ye Chen na manipulahin ang kanyang kamalayan upang walisin, at pagkatapos ay bahagyang nanlamig ang kanyang mukha, Sa loob ng private room. Napansin ni Gu Yingying ang abnormalidad ni Ye Chen, at hindi niya maiwasang magtanong, Master Ye, anong problema? Tumingin din si Gu Sanyay sa gilid. Nakahanap ako ng magandang bagay. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya na ang kahon ng sandalwood ay naglalaman ng panulat, at ito ay isang brush din. Kung ito ay isang ordinaryong brush, hindi nito magagawang pukawin ang kanyang interes sa lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong mahinang aura sa brush na ito. Isa talaga itong magic pen. Sa mundo ng pag-unawa, ang bawat gumagawa ng anteng-anteng na gustong gumawa ng mga anteng-anteng ay dapat magkaroon ng isang espiritual na panulat. Ang espiritual na panulat ay ang daluyan kung saan maaaring itatak ng magsasaka ang mga spelling sa papel na anteng-anteng. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kapangyarihan ang mga iginuhit na talisman seal. Kung ito ay isang ordinaryong brush, ang mga iginuhit na talisman seal ay hindi naiiba sa puting papel. Kung makukuha ko itong espiritual na panulat, tiyak na makakatulong ito sa akin ng kaunti pa. Sa pag-iisip nito, lihim na tumango si Ye Chen. Kasunod ng pagbukas ni Jean Daye sa kahon ng sandalwood, nakita niya ang isang writing brush sa loob, na walang pinagkaiba sa mga ordinaryong writing brush, maliban sa ang barrel ay lanta at dilaw, na mukhang luma na. Hindi maiwasan ng lahat na mabaigo, at may mga taong nanunuya at nagtanong ng sarili nilang mga tanong. Jin Ye, don't tell me na ang brush na ito ay isang auction item. Tama, sirang writing brush, marami ako sa bahay. Totoo bang lahat ay madaling diin? Hindi ba nakakagawa ng magagandang bagay ang iyong auction house? Sa pagharap sa pagdududa ng lahat, hindi nagalit si Jin Daye, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat bago sinabing, huwag mag-alala tungkol sa presyo ng brush na ito ay relic na iniwan ng yumaong master na si Xiao Bui. Sa sandaling binigkas ni Xiao Bui ang tatlong salitang ito, isang magulong bagyo ang nagsimula sa pinangyarihan. Xiao Bui. Si Xiao Bui kaya, ang master ng metaphysics na sikat sa Macau, Hong Kong at Taiwan. Agad na tumango si Jin Daye, tama, ito ang relic na iniwan ng kanyang matanda, at ang aming auction house ay ipinagkatiwala ng mga inapo ni Master Xiao na i-auction ito para sa kanya. Sa loob ng private room. Nilingon ni Ye Chen ang kanyang ulo para tingnan si Gu Yingying na nasa tabi niya, at nagtatakang nagtanong, sino si Xiao Bui? Umiling si Gu Yingying para ipahayag ang kanyang kamangmangan. Si Master Xiao ay isang alamat. Nagulat si Gu Sanyay, huminga siya, at may pagpipitagan na sinabi, si Master Xiao ay isang tunay na master ng metaphisika. Sinasabing alam niya ang mga kasanayang medikal, naiintindihan ang feng shui, at kahit na nakamasid sa kalangitan. Noong 1980s at 1990s, siya ang Hong Kong at Macau ay napakapopular, at sinasabing ang Xiao, ang pinakamayamang libingan ng Hong Kong ay pinili ng Macau, at ang pinakamayamang tao dito. Nakakalungkot na kahit nasanay siya sa metaphisika, hindi niya matatakasan ang buhay, katandaan, sakit at kamatayan. Bahagyang tumango si Ye Chen. Ang metaphisika ay palaging ang kultura ng China mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pamana, maraming talento ang natural na ipinanganak. Bagamat ordinaryong tao lamang sila, maaari silang humiram ng enerhiya ng heograpiya, bundok, ilog, araw, buwan at mga bituin upang baguhin ang mundo at baguhin ang kanilang buhay. Habang ang ilang mga tao ay nag-uusap, ang kapaligiran sa mga manunood ay umabot na sa isang kasukdulan, at maraming mga tao ang nagsimulang mag-isip pagkatapos marinig na ang panulat ay ang relic ni Xiao Bui. Ngumiti si Jin Daye at sinabi, ang panulat na ito ay opisyal na na-auction, na may panimulang presyo na 10 milyon, at bawat pagtaas ng presyo ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Bumagsak ang boses. Nang hindi naghihintay na magbid ang lahat, isang mahinang boses ang nagmula sa isang pribadong silid sa ikatlong palapag, lahat, Weidong, sana ay bigyan ako ng pabor ng lahat at bigyan ako ng panulat na ito. Bagamat napakalinaw ng kanyang mga salita, may halong hindi may kakailan na tono. Weidong. Sandaling natigilan ang lahat, at pagkatapos ay nagulat sila. Lahat ng mga taong naroroon ay mula sa Tiannan, na hindi alam ang pangalan ni Weidong, ang boss ng Yancheng. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din siya. Ang ilang mga tao ay nagpakita ng hindi pagnanais, ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na humingi ng presyo, kaya kinailangan nilang maging malas ng kusang loob.
Maging ang ilang mga bigwig na ang status ay hindi mas mababa kay Wei Dong ay piniling sumuko sa oras na ito. Ang mga relic ni Master Xiao ay mahalaga, ngunit hindi katumbas ng halaga na masaktan ng isang malaking boss para sa kanya. Nag-iba ang kutis ni Jin Daya, halatang hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ni Wei Dong ay labis na lumabag sa mga patakaran ng auction house, ngunit sino ang gumawa kay Wei Dong na isang malaking boss? Sandaling natahimik ang buong auction house. Nang akala ng lahat na ang writing brush na iniwan ni Master Xiao ay kukunin ni Wei Dong sa halagang 10 milyon. Isang napaka-discordant na boses ang tumunog. 20 milyon. Wow! Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan, at ang lahat ay hindi maiwasang sundin ang tunog at tumingin sa ikatlong palapag, nagulat ng paulit-ulit. Kahit si Jin Daye ay walang exception. Who the hell? How dare you challenge Wei Dong openly? Sa pribadong silid, tula lang nakatingin si Gu Yingying kay Ye Chen na nag-alok lang, at hindi maiwasang sabihin, Master Ye, ikaw. Gusto talaga niyang sabihin na hindi dapat lumabas si Ye Chen para guluhin ang sitwasyon kapag nagsasalita si Wei Dong. Kung tutuusin, hindi naman kailangang mahirap ang background ni Wei Dong. Nagulat din si Gu Sanye. Hindi natinag si Ye Chen, at bahagyang ngumiti, hindi ko mapigilan, kung sino rin ang nagpaibig sa akin sa panulat na iyon. Matapos itong mapagtanto ni Jin Daya, tuwang-tuwa siya, ang panauhin sa pribadong silid no. 8 sa ikatlong palapag ay nag-alok ng 10 milyong yuan, mayroon bang mas mataas na alok? Iyon ay sinabi, hindi niya maiwasang tumingin sa pribadong silid no. 6 sa ikatlong palapag. Sabay-sabay. Kwarto 6. Medyo madilim ang mukha ni Wei Dong, at medyo seryoso ang tono niya, how dare someone raise the price with me? Mukhang ngayon lang si Master Ye. Hindi kaya gumaganti siya sa pangungutya ko sa kanya kanina. Saglit na natigilan si Dawis Qingyang, at pagkatapos ay naging sobrang pangit ang kanyang mukha. Akala ko ito ay isang bagay na madaling makuha, ngunit sino ang nakakaalam na si Chen Yaojin ay lalabas sa kalagitnaan, at siya rin ay isang charlatan sa kanyang mga mata. Agad na lumabas si Wei Dong sa pribadong silid, at sinabi kay Jin Daye sa entablado, 30 milyon. Tumango si Jin Daye, 30 milyong beses. Bago pa siya makatapos magsalita, may narinig pang mahinang boses, 5 milyon. Ngayon ang lahat sa madla ay labis na nagulat na sila ay ganap na hindi nakapagsalita, at lahat sila ay tumingin sa no. 8 pribadong silid na may paghanga. Boss. Ang tunay na boss. Ikaw ba ang unggoy na ipinadala para sugpuin si Wei Dong? Asshole. Hindi na naitago ni Wei Dong ang galit sa kanyang puso, tumingin sa pribadong silid kung saan naroroon si Ye Chen na may malamig na mga mata, at ngumiti sa halip na galit, Gulao-san, pakiusap, alagaan mong mabuti ang iyong mga tao. Naiintindihan niya ito sa pagkakataong ito, talagang nakikipagtalo sa kanya si Ye Chen, kailan pa siya nasample sa mukha ng ganito. Tumingin si Gu Sanye kay Ye Chen, ayaw niyang makipaghiwalay kay Wei Dong dahil sa bagay na ito, kaya nag-alinlangan siyang sabihin, Master Ye. Hindi man lang siya nilingan ni Ye Chen, at muling nagbid. 100 milyon. Wei Dong. Gu Sanye. Nang makitang tumaas ang presyo sa 100 milyon, ang Dawis Qingyang ay hindi na makaupo, at sinabing, desidido akong kunin ang panulat na ito, at sana ay pagbigyan mo ako. Siya ay isang Panginoon na hinahanap ng iba, at walang sino man ang maglalakas loob na ipagkanulo siya kung magsalita siya ng isang salita ng basta-basta. 200 milyon. Isa pang tunog ng pagbid ang hamarang sa kanyang bibig. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Bahagyang itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang pagngisi. Para sa mukha mo. Ano ka? Binabati ko ang lahat ng isang maligayang Lantern Festival. Sa wakas. Matagumpay na nagbid si Ye Chen para sa writing brush sa presyong 200 milyon, na ikinagulat ng lahat sa silid. Nang ang lahat ay lihim na umaasa sa kanya na makikipagkumpetensya kay Wei Dong, hindi na makapaghintay si Ye Chen na umalis sa auction house dala ang kanyang mga gamit. Nais niyang subukan kung ang brush na ito ay maaaring gumuhit ng mga simbolo. Boom! Ang Dawis Qingyang ay wala nang magalang, ngunit may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, napakaduwag ng batang ito, nang ahas siyang nakawi ng aking mga gamit. Matagal niyang pinagnanasaan ang panulat na iyon, at sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay para dito. Sinong mag-aakala na pupugutan siya ng balbas ng isang bata na hindi niya masyadong iniisip? Dao Zhang, ito naman si Lin Cheng, kung atakihin ko siya, tiyak na hindi uupo si Gulao-san. Medyo nangangamba na sabi ni Wei Dong. Ilang beses na nagbago ang kutis ni Dawis Qingyang, at pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing,
sa tingin mo ba ay napakadaling kunin ang aking mga gamit? Hindi ba niya tinatawag ang kanyang sarili na isang master? Magdaraos ka ng isang master banquet sa ilang sandali, at anyayahan siya sa daan. Makikita niya kung gaano ako kalakas. Kowloon Antique City, Jumbo Court. Hiniling ni Ye Chen kay Uncle Shu na mag-ayos ng isang silid para sa kanyang sarili, at pagkatapos utusan na walang mang-istorbo sa kanya, isinara niya ang pinto at kinuha ang panulat. Ito ay talagang isang espiritual na brush. Bagamat ang espiritual na enerhiya ay mahina, ito ay halos hindi maituturing na isang mababang antas na magic weapon. Ang lobo na buhok sa ibabaw nito ay tila kinuha mula sa buhok sa kilikili ng isang siglong gulang na lobo. Si Ye Chen ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Hindi niya gaanong binigyang pansin si Gu Sanye na nagsasabing alam ni Xiao Buyi ang metaphysics noon, ngunit ngayon ay medyo naniniwala na siya dito. Sa kakayahang gumawa ng ganitong uri ng espiritual na brush, tila natanto ni Xiao Buyi ang kaharian ng pagkakaisa ng tao at kalikasan, at ang tinatawag na pagkakaisa ng tao at kalikasan ay tumutukoy sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Gayunpaman, ang mga mortal ay mga mortal pagkatapos ng lahat, kung hindi sila pumasok sa paglilinang, sila ay magtatapos bilang mga langgam, at mahirap pa ring takasan ang sakit ng muling pagkakatawang tao. Umiling si Ye Chen, ibinuka ni Ye Chen ang kanyang bibig at nag-spray ng daloy ng asol na hangin patungo sa brush, at sa pag-iisip, isinakripisyo niya ang isang tunay na apoy ng samadhi, at ginamit ang alchemy method ng Danding School ang void alchemy technique upang may sigawa ang alchemy. Hindi nagtagal. Sa pagkumpleto ng huling pamamaraan ng pagsasakripisyo, may dagdag na berdeng brush si Ye Chen sa kanyang kamay. Kung ang brush ay nagbigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng pagiging shabbiness noon, at ngayon ito ay may isang touch ng liksi. Ang langit ay bilog at ang lugar ay 9 na kabanata ng mga batas at regulasyon. Nagsusulat ako ngayon, at 10,000 multo ang nagtatago. Hinawakan ni Ye Chen ang brush at bahagyang ngumiti, tatawagan kitang Tianyuan brush mula ngayon. Ito ang kanyang unang magic weapon pagkatapos bumalik sa Earth. Ang magic pen ay tapos na, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng mga anteng-anteng. Inihanda ni Ye Chen ang dilaw na papel, cinnabar, usok na tinta, at iba pa. Na binili niya sa pagbabalik, hinawakan ang Tianyuan pen sa kanyang kamay, sinawsaw ng bahagya ang dulo ng pluma, huminga ng malalim, at gumuhit ng larawan ng 5 kulog sa dilaw na papel. Simbolo. Ang buong proseso ay ginawa ng sabay-sabay, nang walang kaunting pakiramdam ng pagkabalisa. Sa isang kisap mata, isang 5 Thunder Talisman ang ganap na nagawa. Nakakalungkot na walang sapat na materyales, kung hindi, maaari tayong gumuhit ng higit pang mga anteng-anteng, tulad ng Yufeng anteng-anteng. Kung ito ay nasa panahon ng Jindan, maaari pa itong gumawa ng mga kayamanan ng anteng-anteng, tulad ng talisman ng espada. Kapag nabuksan ang selyo ng anteng-anteng, maaari itong iguhit hanggat maaari sa loob ng radius na 10 milya. Ito ay lakas ng espada, ni isang talim ng damo ay hindi tatubo. Bahagyang napabuntong hininga si Ye Chen, at ang kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang dampi ng determinasyon. Sa Tianyuan brush na ito, malaking tulong para sa kanya ang pagpunta sa bahay ni Su sa hinaharap. Hehe, Su family, wait lang, I will be here in 2 months. At gusto kong malaman mo na ang tinatawag mong pride ay walang halaga kumpara sa aking anteng-anteng at porma sayon. Sa pagtingin sa 5 Thunder Talisman sa kanyang harapan, bahagyang nag-isip si Ye Chen, hindi ko lang alam kung gaano ito kalakas. Kailangan kong humanap ng pagkakataon na subukan ito. Nang iniisip niya ito, nagring ang telepono, at si G. Gu mismo ang tumatawag, Master Ye, nasaan ka? May mali ba? Sabi ni Ye Chen sa malalim na boses. Tila batid niya ang kanyang pagkainip, ngumiti si Gu Sanye at sinabing, ang mahalaga, pagkatapos ng auction, nagdaos si Wei Dong ng isang master banquet at nag-imbita ng maraming bigwig na dumalo, at nagkataong kasama ako sa kanila. Sumimangot si Ye Chen, ang piging ng master. Oo, ito ay isang piging para sa mga master sa tabi ng big shots upang makipag-usap, ngunit lahat ng mga master na inimbitahan ay mga masters mula sa buong mundo. Sa katunayan, hindi pa rin umimik si Gu Sanye. Hindi niya planong lumahok, ngunit gumawa si Wei Dong ng isang pangunahing nominasyon, at sinabi sa harap ng iba pang mga bigwig na mayroon din siyang master. Sa labas ng mukha, wala siyang pagpipilian kundi imbitahan si Ye Chen na lumabas. Biglang natauhan si Ye Chen, na may bahid ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig, mukhang hindi pa rin ako sumusuko sa aking Tianyuan brush, gayon paman, gusto kong makita kung ano ang mayroon ka. Kaya pumayag siya, at sinabi kay Gu Sanye kung nasaan siya.
Hindi nagtagal, personal na dumating si Gu Yingying sa Zhenbao Pavilion. Pagkasakay sa kotse ni Gu Yingying, dirdiretsyong nagmaneho ang kotse papunta sa isang leisure villa. Napaka-retro ng dekorasyon sa loob, na may mga pavilion, maliliit na tulay, at umaagos na tubig, na para kang nasa maulap na Jiangnan. Sa isang open-air space, mayroong higit sa isang dosenang Grandmaster chairs, na puno na ng higit sa 10 tao, at sa paligid nila ay maraming malalaking lalaki na nakasuot at salaming pang-araw na magkatabing nakatayo, na tila sila ay binabantayan ng husto. Master Ye, dito. Sa sandaling makita niya si Ye Chen, si Gu Sanyei, na hindi makapaghintay ng mahabang panahon, ay agad na bumangon at kumaway, na parang may gulugod. Ang isa sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may inchik na mukha at balbas, ay nagulat na nagsabi, "Third Master, ito ba si Master Ye na kabibili lang ng relics ni Master Xiao sa mataas na presyo na 200 milyon?" Pagkasabi niya nun, bahagya lang siyang sinulyapan ni Dawis Xingyang at saka binawi ang kanyang tingin, na parang hindi niya naaalala ang nangyari noon. Agad na nagdilim ang kutis ni Wei Dong sa karamihan, at nakangiting sinabi niya, "Sino sa mga master na naruroon ngayon ang hindi pa nasa edad na alam ang tadhana, ngunit itong Master Ye ay hindi pa 30 taong gulang, siya ay talagang isang henyo." Habang bumababa ang boses niya, lahat ng mga taong naruroon ay ibinaling ang kanilang mga tingin kay Ye Chen, na may iba't ibang mga tingin at ekspresyon. Nagulat ako sa pagiging ordinaryo ni Ye Chen. May pagkamangha sa kanyang kabataan. Higit pang paghamak. Karapat-dapat bang tawaging master ang gayong binata? Wei ang apelyido ko, hindi ka ba nagagalit na kinuha ni Master Ye ang mga gamit mo? Sabi nga sa kasabihan, ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha nito, at kapag hindi mo ibinigay sa akin, magagalit ka sa akin. Kung hindi mo ito tatanggapin, lumapit ka sa akin. Marahas itong tinapik ni Gu Sanyei. Mesa, masama ang mukha. Ngumisi si Wei Dong, halika sa iyo. Hindi sa ako, Wei, minamaliit ang sinuman, ngunit ikaw, ang ikatlong anak, ay hindi sapat. Ikaw. Galit na galit si Gu Sanyei. Okay. Nang makitang magkaharap ang dalawa, sumimangot ang isang matandang nakaupo sa kaliwang itaas, "Ngayon ay narito kami upang dumalo sa punong piging, hindi upang makinig sa inyong pag-aaway." Tumigil sa pag-aaway ang dalawa. Ipinakilala ni Gu Yingying sa mahinang boses sa tabi ni Ye Chen, sa simula, ang lalaking may inchik na mukha at may balbas sa kanyang baba ay pinangalanang Yan Bin, at siya ang pinakamayamang tao sa Chenzhou City, Chengnan. Para sa huling matandang lalaki, siya ay si Ma Zhenyuan mula sa Tungzhou, at mayroon siyang empleyado na mga pabrika na may bilang na higit sa 50,000. Dahil ito ay isang master banquet, ito ay natural na isang palitan sa pagitan ng mga masters. Si Wei Dong, ang nagpasimula ng piging, ay nanumpa, "Magdadagdag ako ng ilang karangalan dito, ang palitan ng master banquet ang una, at lahat ng naruroon ay mag-sponsor ng 10 milyon." Bumagsak ang boses. Ang mga masters na dala ng maraming big boss ay hindi napigil ang huminga ng malalim, "One person is 10 million, and there are more than a dozen big bosses here, di ba malapit na sa 200 million? Sumimangot si Yan Bin, "Kung gayon, anong uri ng paraan ng komunikasyon ang ginagamit upang piliin ang unang lugar?" Tanong niya sa boses ng lahat. Madali lang. Sa oras na ito, ang Dawis Xingyang, na nagpapahinga ng nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, nagkusa na maglakad sa harap ng karamihan, at bahagyang ngumiti. "Basta matalo mo ako, number 1 ka."